Ayan. So, ang political title, 5 years lang po. Free patent. Alam mo, si kapatid, si Brother Hill, binigyan ko ng free patent dahil alam mo, politika ako eh. May housing. Lahat ng mga boboto sa akin, bibigyan ko ng titulo ng lupa. Politika yun eh. Bibigyan ka naman talaga. Pagkagawa sa DNR, ito din. Sayang din ang botante ko, 1,000. Bibigyan yun, lahat yun. Meron ka ng titulo. Pero, alamin mo bakit free patent. Pero ano yung special patent? Ay pa yun. Kasi yung eskwelahan, special patent yun. Oo, yun. Ganun nga yun. Dahil hindi nila makuha yung proper document yun. Hindi, basta-basta no? Oo, hindi ma-transfer sa government. Kaya hindi sa government yun. Hindi sa government yun. Kasi ang government, magbibigay lang ng kanya. Kaya bibigyan kanya ng free patent. Pag nag-special yun, hindi kanya yun. Kaintindi na ko. Nag-get Kasi ba? yung eskwelahan, special patent yun. Ayan. Lalabadan, andus. Kasi alam nila, may track of land under Cubano Bandi. Tama? Hindi pa yung tinatransfer ng mga heirs. Kayo. Tama? Tama. Kung mabubuhay pa ang tribo ninyo, lalong hindi nyo ibibigay yun. Tama? Ay, totoo yan. Kasi hindi nga nabubuhay, ayaw ibigay eh. Kaya pa kaya, magkaroon na ng government ang Cubano Bandi. Okay, balik ulit tayo, ha? Nadagdagan ko pa ng title pa. May special title. Kasi yung eskwelahan, special talaga, special patent. May free patent, may special patent. Yung isa, CLOA. Issue naman ng DAR. Pag sinabing CLOA, ano yung sabihin na? Certificate of Landowners Award. Ayan o. Yan naman magagaling sa Agrarian Reform. Yung Department of DAR. Diba? Ay, 10 taon lang yun. 10 taon lang yun. Napig sa inyo, aralin nyo bakit nag-i-expire. Okay? Oo. Kaya ang tanong ko, ba't tinawag nyo pang CLOA? Kukunin nyo rin pala after 10 years. Pag nag-delinquent ka pa ng taxes nyo, within 5 years, delinquente ka na sa amilyar. At ang tinatanong ko pa sa kanila, CLOA na nga binigay nyo, bakit may tax amilyar pa rin? Dapat landowner, maliwanag, wala na siyang liability. Wala na hangganan. Wala na dapat nababayaran ng buwis. Kasi pag nagbubuwis ako, ang ibig sabihin nun, hindi pa akin yung lupa. Nagre-rate lang. Ang tawag doon, tax debt. Tax declaration. Nagtatax debt Tax ka. declaration. Yeah. Oo. Pag nagtatax debt ka, wala ka pang titulo. Wala pa. Dahil ang binabayaran mo, magkatitulo. Yes. Yun, naiintindihan na natin, di ba? Bakit after 10 years, hindi na akin? Kasi 10 years ka lang. At paano mawawala sa'yo yun? Yung 10 years niya, expiration. Nag-expire yun. Kaya pag pasok mo na naman doon, after 10 years, mag-renew ka ng ano mo, ng Certificate of Landowners Award. Kasi nag-expired ka na ng 10 years. Ano? Hindi tinuturo yan. Kaya magre-reapply ka na Kaya naman. iba-ibang numero. Oo, kaya expired ka na ngayon. Wala ka ng titulo after 10 years. Oo, kaya. Pero kung continuous ang pagbayad mo ng income, taxes. Yun kaya yung Kasi kami na hindi. Pwede kayo magtuloy-tuloy. Kaya lang hindi ownership ang dalawa. Halimbawa sir, nangyari sa sir, halimbawa sir, Yes, yes. yung kinuhaan ng saan ang gravel dyan sir, malapit sa tulay, bridge. Nagbuwis kami talaga for 1976 until now. Kaya sabi ko, bakit wala na? Kasi 2 hectares and a half. Naku, bakit 1 hectare na lang? Naku, Yeah. hindi pwede ito kasi palagi silang nagkuha ng sand Kasi, and gravel. Oo. Ang tanong doon, nagbabayad ba sila? Wala sila nagbayad sa amin. Kasi ang paniniwala nila, dahil wala naman dokumentong legal ito, Wala pa bibigyan. Oo, kukolektahin ka na lang namin. Pero mayroon naman kaming mga number. Yun nga. Declaration Kaya number. walang standard law doon eh. Wala kang basis ng reference.
Hindi kayo nung, alam ba, bigyan ko kayo isa, yung member namin sa Bagong Lahi. May mining, gravel and sand din. Yan ang sample namin. Pero bago niya yon na operate under our Bagong Lahi cooperative, katakot-takot na dokumento yon. Within 10 years, natapos niya yung documentation. Kumuha siya ng permit sa provincial. Penro. Maintain. Mm-mm. Kumuha siya ng different certificate sa DNR. Pero yun ay under private. Oh, private Tapos, talaga. ang isang naging kasunduan doon para may income din ng Surigao ay sa 100 hectares, mayroong 5 hectares ang Kapitolyo. Oo. Kaya may sarili resibo ngayon galing sa Kapitolyo para i-remit yung income ng 5 hectares kay Kapitolyo, probinsya. Tama? Ganun pala. Pero yung 95, doon na yun, sa tribo ng Dato Puyo. Na dito sa amin, wala man. Oo. Kasi nga wala nga nag-aayos pa. Ngayon, nilalagay natin lahat sa legal. Nalagay na natin dahil pag hindi naman din tinulungan yung civil, may police power yan. Lagi kayong guguluhin yan. Padadala kayo ng police. Totoo. Totoo yan. Kasi police power nandun doon. Tama? Eh, legal yun. Parang hindi na lang. Magulo. Ay, Mayor, go. Magkano bang gusto mo? Na-share doon. O, di ba? Sabi niya, Tek, ang laki naman noon. Kami naman po mag-manage, mag-operate. O, sige, 5. O, di, sasabihin naman sa elders yun, ni Dato Puyo. O, payag ba kayo? Hindi mga hektarya sa income yung gravel and sand. May share ang Kapitolyo. Payag yung elders. So, magaling din si Dato Puyo dahil kinukonsulta yung elders. Dito sa amin, ang mayor lang ang makuha ng sa ng grabe. Doon nga, kasi nga wala pa nga kayong government ng tribo. Sila meron eh. Mayroon na tayo. Naamoy na istorya nga mga tributo ito. Wala gid na siya totally legally nga na. Yes. Kasi hindi nga niya babanggitin na First time karon kung Yes. magawa natin to. Magawa natin Yes. to, kita hindi, pa. hindi papayagan ng civil ay kwento ko sa inyo yung tribal government. Dili dyan. Ha? Maski Dahil mas walang nakakaalam sa tribal, mas malaki ang income po sa munisipyo. Ha? Eh ngayon nalalaman na to, lahat papantay-pantayin natin. May income si civil, may income si tribo. Di ba no? Pantay-pantay. Oo, tutulungan din natin kasi tinutungtungan natin yung lupa ng sindahan. Ha? Hindi naman pwede, tribal kami mag-aari. Ay, hindi. Eh, naman. sasabihin naman ni Mayor, huwag kang Hindi dadaan sa sindangan na property. O saan kayo dadaan? O, diba? Ayun yung sinasabi ko. Yeah, ginagamit Kaya- ng sindangan. kaya Sindangan, ginamit. sindangan din ang family name ng... Yes, oo. Pipitisin nyo na lang yung cost na tayo na kaya. Ang sinasabi lang natin, Wala gid sa kanan. tumatayo na tayo sa isang another government na legal. Legal. RA 8371, Section 13, and Section 18. Na ibig sabihin, under IPRA Law 8371, makakapag-operate kayo ng sariling tribal government. Yan din naman ay sanction ng United Nations Declaration of Rights of Indigenous People, UNDRIP, Article 4. Lahat na nagtitribo, maglagay ng self-government para hindi kayo naaapi masyado dyan sa ginagawa ninyo. Yes. Kaya kayo naaapi, wala namang governance o government na namamasalagaan sa inyo. Tama? Underestimate. Yes. Ayan. So, taka, balik ako sa titulo. Nakailang titulo na ako. Nawawala ako na. Mahaba ko Dahil ito. 11 so sa 12 na. Hindi. Sa pre-patent, sa PROA, meron pang isa. Special. Yung special. Yan, dadagdag ko yan, special. Yung pang-apat, emancipated patent. Ano yung ibig sabihin ng emancipated? Ito yung pag magsasaka ka doon. Bibigyan ka ng katibayan na ikaw ang nagsasaka niyan. Gagawin ko ng titulo yan. Ang tawag dyan ay emancipated patent. Ala? Oo. Kaya, ilan na yung binabanggit kong titulo? Apat na. Apat na. Eh, alam ba ng farmers kung kailan mag-expire yun? Wala naman tayo mali doon. Basta inabot siya yung titulo, tuwang-tuwa ka na. 10 years. Yes! O, 10 years. Meron na akong lupa. Sabi ni Tarat, tuwa. Ma-expire Magsasaka din siya. sa- kung ano, Atay, alam mo Florian. kailan ka magtatapos dyan. Yan ay 15 taon lang.
15 years lang yan. Pag hindi mo yan nabantayan sa tax, within 10 years, pwede pang bawiin yan. Kasi delinquent taxes. Okay, di ba? Pero expert siya. Kaya sasabihin mo, bakit after 15 years, hindi ko na ma-renew ito sa ROD? Tatay, nag-expert po. Anong ginagamit nilang word yan? PD 892. PDH 9. 892. Oh, PDH. Oo. Hindi pinasok sa torrent system, consider unregistered land. Okay. Okay. So, ilan na? 4 na, no? Kunin naman natin yung issue ni CADTI tsaka ni CALTI. Sino nag-issue niyan? National Commission Yun ang isipin. on Indigenous People. May power sila dyan. Nag-issue sila ng titulo. Tawag dyan ay CADTI at CALTI. Oo. And para lang yan sa indigenous. Katakot-takot na requirement yan. Pag sinabi mo ancestral domain, section 10 ng ano yan, ng April, ang daming hihingin sa iyo ni ADO. Ano niyo ba ADO? Ancestral Domain Office. Oo, ng NCIP. Oo, ha? Kaya kayo nalalaman, ha? ADO. Kaya sabi sa iyo, usaping legal itong pinag-uusapan natin ngayon. Mahal ang bayad dito. Okay, ADO. So, may ADO na ngayon. Doon na po. Oo. Doon mag-check sa ADO kung approve na ang CADTI mo. Doon din mag-approve sa ADO kung ikaw ay mayroong CALTI. Ancestral Land Title. Oh. Binigyan ka na ngayon. Tinanong mo ba kailan matatapos yung CADTI mo? Naka-CALTI. Ada? Kasi lahat may expiration eh. Ha? 20 years. Okay? So, 20 Hindi years. nabagit ko kaya 20 years. Ha? Pag ikaw naging delinquent dyan, ha? Kasi bawat binigay niya, may tax amil yan. Bigyan niyo ako ng ang paliwanag. Kayo ba nagtatax amilyar? Di ba? Kung nagtatax amilyar kayo, kailan kayo nagtatapos? Binigay na nga yung pre-patent. Binigay na nga yung CLOA. Emancipated. Binigay na rin yung CALTI. Ang tanong, bakit may tax amilyar pa rin ako? Na? Dahil hindi naman talaga ownership ang binibigay ng government. Yan ay stewardship. Yo. Lagi stewardship. Lagi. Diba? Huli na, di ba? Kaya niya na i-expire. Hindi naman pinapabigay sa iyo ng fully pag-aari yan. Pinapaalaga lang ang lupa. Pinapairam lang ako. Pinapairam lang. Stewardship. Kasi ang... Muli na. Oh. Muli na yan. Kaya nga, ang isa pang paliwanag dyan, ano ang stewardship versus ownership? Yan, daming terminology. Yung stewardship, mamamahala ka lang, pero hindi ka may-ari. Saop ka lang, saop. Diba? Yung ownership, ikaw talaga may-ari. Pangatangan nyo daw. Under civil code, you have the right to dispose. Kung ikaw na may-ari. Ano mo, pag-ari mo itong kotse, karapatan mo ibenta yan. Bakit nagbabayad pa rin ako sa Toyota? Ako na may-ari. Diba? Yun yung malaking tinatawag nating, hindi ko alam kung kagulangan o kagaguhan. Kagaguhan. O pagsamahin natin, kagulangan at kagaguhan. Tama? Binigyan ka ng mga titulo, bakit naman ini-expire? Kagaguhan. Dapat matibay ang iyong Kagaguhan. pinangahawakan sa lupa dahil magkakaanak ka, magkakaapo ka. Abay, ipapasa mo yung tax amilya Tapos sa doon tuhod. Oo, ipapasa mo yung tax amilya Generation doon. to generation man. Hindi naman natatapos yung Hairs and pagbubuwis. hairs forever. Hairs and hairs Yes. forever. Ang tawag po dyan sa ginawa ng government ay administrative title. Yun lima na yun. Administrative title. Pag sinabing administrative, kanino ang may hawak yan? Ang gobyerno. Office of The mayor. the President.
Office of the Office of the President. President. O, tatanungin ko kayo. Kaninong ahensya yung pre-patent? DNR. Kaninong ahensya yung CLOA? DAR. Kaninong ahensya yung Emancipated Patent? DA. Department of Agriculture. Kaninong ahensya yung CATI at CALTI? NCIP. Itong limang ito, sino ba may control? Office of the President. Kaya ang tawag dyan ay administrative title. Nag-get nyo na. So, hindi siya ngayon native title, hindi rin siya torrents title. Tama? Yes. Ano ang kaibahan naman? Bago ko mapunta yung pangatlo Ano naman kaibahan ng native title sa administrative title? Para madali nyo maintindihan. Okay? Ang native title, ay na-discuss ko na yung admin, di ba? May Council of Elders sa kabundukan at may malawakang lupa sa taas. Mga tribo yun nag-uusap. May Council of Elders. Darating si Dato, may dumating sa Dato Joseph. tribal hall, dumating si Dato Joseph. Sabi niya, Dato, yung aking sinasakang 10 hektarya, pwede ba lagyan na natin native title yun? Di ba? Usapang tribo, katutubong titulo ang bibigay ni Dato. Sasabihin naman ni Dato, sige, talakayin natin sa elders na yung 10 hektarya, ikaw na ang mamahala at mag-alaga. Kaya, usap ang mga elders. Pumayag. Gagawa ng konting kasulatan, problema, marunong ba sumulat ang mga tribo? Punta kayo sa mga yan. Punta kayo sa Badyaw. Punta kayo sa mga ibang malalalim. Pwede naman ganun. Tatamart nyo. Pero anong patunay na siya ang may-ari ng 10 hektarya under native title? Tamart. Isama na may tinamart yun, wala kang papel sa tribo. Sa dahon. Mayroong testimonial. Yun yung legal na civil document. Sa katutubo nga. Kayo dito, alam nyo na yan. Pero doon sa kabundukan, mag-uusap lang yan ng token. Okay? Pag binigyan kita ng 10 sanga, 10 hektarya ang native title mo. Token lang tayo sila. Kasi, yun yung ilalaban niya ngayon pagka merong isa pang dato, umaagaw doon sa 10 hektarya niya. Legal na kasi. Taka mo na nabigyan na nga ako ng 10 tangkay. Ito yung native title natin ayon sa ating usapan. Pag binigyan ng sanga, ay may native title na siya. Di ba? Yun. Usapin tribo. Ngayon, marunong na tayo, pwede na tayo maglagay ng kasulatan. Ilagay sa kasulatan na ito, lalagyan natin ng native title. May pattern na kami noon. Kasi may doktrina ng Supreme Court. Pag nabuo nyo na itong grupo nyo, tuturuan na namin kayo sa native title. Doon ko tinuturo yan sa customary law. Paano kayo mag-i-issue ng native title. Para lahat ng mga pag-aari ng tribo may dokumento. Hindi kayo pwede pumasok sa Torrens title na wala kayong dokumento. Correct. Kaya mauuna muna ang pag-i-issue ng native title. Ngayon, pwede ba yung administrative title? Pwede rin. Kasi sabi ng court, para mapagtibay yung administrative title, ilagay siya sa judicial title. Kasi ang judicial title, i-discuss na natin. Naintindihan nyo na yung native title, Oo. Ang native title, issue ng tribo. Ang nagpasiya, Council of Elders. At by token, ang ginagawa ng mga hindi marunong sa tribo. Pero kung marunong na, by writing na. Tapos, pag matatanda, mark. Meron ka ng native title. Okay? Pero paano mapagtitibay yung native title nyo? Na hindi naman aagawin ng mga land grabber na dumarating dito sa bayan ninyo dahil lumalaki na development. Nung una, walang pakialam ang mga politiko dyan. Dahil wala namang pumapasok ng malalaking investment. Na like pagtatayo ng Pure Gold, Jollibee, McDo, wala pa Pero nung pumapasok na sila, may dala na rin dokumento yung land grabber.
nabili na namin itong note mo. Ito nga pala yung titulo, hawak na namin. See? Hindi mo, wala kang kamalay-malay. May higit na 30 taon mo na inaararo. Isang araw may dumating na may titulo. Wala? Ano gagawin mo doon? Oh, in native title mo, patunayan mo. Okay? Eh, magaling yun lang, grabe. Hindi, administrative yung akin. Wala, maglalabang kayo ngayon. Pero mananalo ang native title. Ha? Ngayon, para matibay kayong dalawa, itong admin, ipasok mo rin sa judicial. Itong native, ipasok mo rin sa judicial. At tatawagin siya, torrents system law. Ayun. Nako niya. Bakit torrents? Yan, pinapalawanan natin. Siya ay 1858 passenger Sir Robert Torrens. I-google nyo na lang si Sir Robert Torrens na siya ay premier ng South Australia. Hawak nila ang Asia Pacific, South Australia. Siya ay naggagawa ng mga barko. Mayaman, di ba? Ano? At naging leader siya ng South Australia, nalaman niya ang kaguluhan sa lupa. Parang dito sa atin, ang gulo-gulo, di ba? Oh, merong native, may administrative. Yung administrative, ang dami ini-issue. Kung ano-ano. Di ba? Doon lang sa 5 na yun, mahihilo ka na. Buti pa sa tribo, isa lang. Oh, pag binigyan ka ng isang sanga, 1 hektarya yun. Isa lang. O pag 5 hektarya yun. Native title yun. Eh, ang gulo niyan. Dahil darating si Bilya, darating si Ayala. Oh, nabili ko na yan. Saan ka ngayon pupulutin? Ha? Gaya nangyari sa Malay, yung sa Aklan. Yung mga ate bumaba ng bundok, nabili nila ng isang bigay. Oh, anong ginawa ni Mayor ng Malay? Nilagyan ng isang komunidad doon sa Patag. Yung mga ate na hindi naman sanay sa Patag. Walang ilaw, walang gripuan. Sabi nung kausap namin, si ayan, hawak ni Dato Maricudo. Sabi niya, yung nga daw problema natin dito, Dato. Nilagay kami rito, wala naman kaming kabuhayan. Tapos nung makita nila yung bundok nila, ang dami ng hukay. Ang dami ng ginagawang development. Paano pa kami babalik? Yung kabuhayan namin, hinukay nila hinukay. Yun. Kaya yun ang naging petition nila kay Mayor ng Aklan. Nabigyan sila ng kabuhayan. Tinanggal nyo kami doon, hindi nyo nga kami binayaran. Nilagay nyo pa kami dito sa sulok ng Aklan. Kaya kawawa po yung ating mga tribo. Kaya tinuturuan ko na sila. Meron na nagtuturo ng ano doon, ng Council of Elders para mapalakas yung ating tribes. Dito rin sa inyo. Kasi kawawa eh. Di ba? Yan, gaya niya. Basta dumating, may dala nga lang. Titulo, di ba? Kaya, yung kaguluhan na yan, inayos ni Sir Robert Torrens. Sabi niya, pag may bumibiling barko sa amin, ha, ay marami kaming dokumento binibigay. Document of ownership. Tama? In-apply niya yun sa lupa. Nung in-apply niya sa lupa, sabi niya, pa-approve natin sa korte ang bawat may-ari ng lupa. Kung darating si kapatid na siya ay gusto magpatore, dalhin muna natin sa judge. Ang gagawin naman ni judge, ikaw ba talaga may-ari niyan? Pakita mo sa amin yung deed of donation. Hair. Ano pa? Yung pamana. Di ba? Yung absolute. Yung TCT pa nga hinihingi namin sa BLT. Maski administrative title, hinihingi namin. Bakit? Hinahanap namin ang patunay na ikaw ang may-ari ng lupa niya. Tama? Pag umukay na ikaw ang may-ari, ang judge, hahatulan ka na totoo ikaw ang may-ari. Lalagyan ka ngayon dapat na decree na pagpapatunay ang decree 101 ay nabigay na kay kapatid na ang 101 ay naka-address at naka-area, kailangan specify yun. Di ba? Dito sa Sindangan Municipal, Zamboanga del Norte. Kasi mga Sharaulo doon sa Montalban. Ayan sinabi ko mga Sharaulo. Nagpakita ng dokumento sa farmers. Yung kanilang decree na kala nila ang farmer na magbabasa ng kanilang TCT.
ako nagbase. So yung malaman kung saan na makukuha itong decree nyo. Itong decree nyo, makikita sa Iloilo City. So, nasa Montalban kayo, tama ba yung hinuhukay nyo rito quarrying? Maliwanag sa sikat ng araw, hindi naka-decree ang pinipresent ng dokumento. O yung OCT naman, City 48. Ito City 48, gusto nyo bang malaman to? Kung saan din to? Sa Tondo, Manila yan. Ano yung hinuhukay nyo? Montalban, Rizal. Tama? Akala kasi nila magbabasa yung farmers. Kasi ang farmers, pag nakakita ng konting papel, yes! Naka-dokumento nga sila, totoo nga. Hindi naman binasa nyo ba? Hindi. Pero naniwala agad yung farmers. Na kanila yung lupa dahil may papel. Nakakita lang ng TCT number. Tama? Yung pang-apat na tanong ko sa kanya, yung address ng TCT mo, hindi mo rin binasa. Pinabasa mo pa sa akin. Sana binasa mo. Di ba, nasa Montalban kayo? Yung company niya, nasa Montalban. Basahin yung TCT address mo. Tala, right? Symposium, or ano yun? Lepausalium, Caloocan City. So, dapat Montalban Rizal ito. Bakit Caloocan City ito? O, ikaw na ngayon tatanungin ko, Panyero. Nasa YouTube yan. Noong time na ng COVID, nagharap pa kami sa barangay. Sabi ko, tatanungin na kita. Panyero. Nagsisinungaling ka o hindi? Ha? Hindi sumagot. Alam mo, ruling ng falsified public document. Right, wrong. Sabi ko sa kanya, Section 171, Rules of Court, and 172, Rules of Court. Ang pag-i-issue ng falsified document ay ito ang parusa sa'yo. Ha? Ito, mahilig na si Panyero. Ako, falsified public document. Issue yan, mabigat yan. Ayun. Sir, paano ba yung torrents? Oh, yan siya, sabi ko sa'yo eh. Civil lawyer ka, hindi mo alam ang torrents. Hindi mo namin naaral yan. Yun, tao nila. Sige, for the sake of knowledge kung ano yung torrents, eto po, piniresent ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, sir, eto po yung kopya ng torrents. Basahin nyo. Binasa. Oh, magtatanong ulit ako sa iyo, Panyero. Ano tawag mo dyan? Administrative o judicial title? Nakita ko. Nabasa yung word na judiciary. Nakita yung mga decree. Kasi may decree tayo dito eh. Ha? Yan, oh, 10139. Decree ng Rizal yan. Oo. Kaya nataranta siya. Siya, judicial po ito. So pag judicial, ano ibig sabihin? Since time immemorial. Approve ito ng korte. Ano ngayon gagawin ko sa inyo? Pinagdudurog niyo ang bundok ng mga farmers dito sa Montalban. Sagot agad yung manager, sir. Babayaran po namin. Good! Kasi para akong nag-hearing sa kanila eh. Isa-isa ko. Kesa makasuhan namin kayo ng falsified documents. Pagbabayaran niyo, pinagsisiraan niyo bundok at pulot halaman dito sa Montalban. At pas, tinanong yung farmers, mga 20 yun, kasi 200 sila eh. Oh, sino na-apekto ng pag-iba nito? Yung mga malalaking quarrying company nito. Taasan ka man, sir, kaya po. Manager, bago matapos itong hearing na to, kailangan may pangako ka ng babayaran sila. Okay, naway lang mo, isa-isa. Magkano ba mong babayaran ko sila na? Ay, isa-isa. Sinabi ko sa'yo, 2,000 inabot bawat isa. Kasi, alam niya gagawin ko sa kanya. Sabi ko, kaunti, huwag kami. Huwag itong Bambaning Farmers Association. Ako ang advisor dito.
kung wala ako, kaya pala pinilit akong tinawag sa barangay ng mga pangos. Sir, darating po yung may-ari ng malaking company. Peki raw ang Torrens. Hindi raw totoo. Peki Kasi punta ako dyan. Pinuntahan natin. Ito ko loko, ako pa pinalabas na peki. Hindi, paliwanag ko nataranta siya. Sino ngayon ang peki? Yung decree mo mali. Yung OCT mo mali. Yung address mo mali. Sino ang peki? Kaya bayad sila. Bago umuwi, tuntuwa yung mga farmers. Yes! Nakakwarta na sila. Ayos! Makakabawi tayo dito sa mga nag-iba na to. Nabayaran na sila, sa kanila pa rin yung loob. Yun. Kaya, yung Torrens po, ina-approve ng korte. Ngayon, bakit pagdating sa amin, approve na siya? Dahil may Decree 10139, yung sa Decree 10139, bago po na-approve yan ni Judge Remoldes, nandito sa, ito, libro ko ito. Papakita ko lang sa inyo yung decree, ha? Baka hinahanap ko yung decree. Ito na po yan, ha? Nilibro na ako nito para hindi na malimutan yung mga problema sa Torrens. Kasi nandito lahat yung reference pag dinadala namin sa korte. Okay? Na may end-bank siya eh. Ano? 103727 and GR 106496. So, maliwanag, may end-bound Supreme Court decision itong pinag-uusapan natin. Kukunin ko muna yung Decree 10139 para, kasi sabi ko nga sa inyo, sa judicial title, hindi declare mo ang decree. Dahil ayon sa Section 48, ayun dito, no? Ng 1529, kasahin ko lang mabuti ito. Dito muna tayo. Ito. 108 PD. Bawal nang mag-issue ng titulo ang government. Section 108 PD 1529, most of the land now occupied or possessed by the people throughout the Philippines are not covered by titles issued by the government. So ano yung i-issue ng government? Puro fake titles. Ha? Puro fake titles. Oo. Bisa, kahit may titulo sila pinangawakan attorney, fake pa din yun. Fake po yun. Bakit fake? Dahil nagdeklara na si Marcos ng PD 892 noong February 16, 1976. Dito yung batas niya. 10139 muna tayo. Lalo makita ko ng agad. Ito muna tayo. Yan. Ito. Ito yung Decree 10139. 10139. Ayon sa decree na to, ang reference ng kaso ay nasa case number 8511. Bakit may case? Ibig sabihin, dinidinig ang application ni Don Domingo de Ocampo sa Torrens system. Kasi may case eh. Nina-play niya na reconstitute yung kanilang lupain. Luzon lang muna, Luzon. Na ilagay sa Torrens system. Pag sinabing Torrens, ay ipa-approve sa korte na siya ang genuine, legitimate owner ng Luzon. Ano? Kita. At nilagyan din ito ng original survey plan 24509 na approved na October 23, 1911. So, ibig sabihin, yung ina-apply ni Don Domingo, meron din siyang survey na ginawa. At nagtapos yung survey sa 3 date, March 23 to 27, September 8 to 15, 1909, and April 9 to 12, tsaka June 3 to 24, 1910. So, ibig sabihin, ang pinipresent ni Don Domingo ay kasama na ang survey. Nagtapos sa 1, 2, 3, 4. 4 na buwan ang pagsasurvey. Nagtapos siya na October 23, 1911. At ang decree ay pinapangalan doon sa
Domingo de Ocampo, Guillermo de Ocampo, Agustin de Ocampo, and Jacoba de Ocampo. Puro de Ocampo yan. Tama? Akto eh. Oo, hinahabol din ni Ramos itong titulo na to. Ha? Okay, amo kami lakad pa siya taray. Sige, ayos lang ha. Ang mahalaga maintindihan ninyo, na-approve ito nung March. Ayan, dahil sa basis. No? Noong March 14, 1930, 951, nilagyan ng decree ang lupain ng Domingo de Ocampo. Then, na-decree siya ngayon. Ano ang saklaw niya? Di ba, sinabi ko nga sa inyo, yung entire Luzon muna. Di ba? Ngayon, nung kami nakasalang sa korte, may nagtanong, bakit sinasabi nyo buong Pilipinas ang nakatoles? Sabi namin, pag binasa nyo po yung decree 10139, meron pong salita dyan na nag-null and void. Ano po ang nag-null and void? Halimbawa, sabi rito, yung 01-4 ay kinoconsider na null and void. Yung titulo de propiedad, ayan, no? Nung, ayan, the Spanish Royal 01-4 and titulo de propiedad, numero 4136, was issued May 14, 1867. So para maintindihan nyo, ang 01-4 na ginagamit sa Visayas at Mindanao na titulo ay since May 14 pa siya, 1867. At ang titulo de propiedad ay April 24, 1894. 94. So ibig sabihin, matatagal na dokumento yan. Nung ma-approve ang decree, ano sabi niya? Declared, cancelled, terminated, and null and void. Tapos, ano nangyari sa 01-4? Declared, cancelled, declared, terminated, declared, null and void. Pag sinabing null and void, may visa pa ba yung titulo 01-4? Wala na. Kinancel na nga, tinerminate pa, null and void pa. May titulo kang ganyan ngayon, saan ka pupulutin? Di ba? Nilalaban mo pa siya na matibay mong titulo. Pag nabasa itong decree na to, pupulutin ka na sa pulungan. Kasi null and void yung ginagamit mo. Ayan. Ano nangyari dito sa dalawang OCT na to? Tandaan nyo ha, may dalawang OCT. Yung 01-4 ay bigay yan ng British government sa Maharlika. Yung Kingdom of Maharlika ay composed of 7,169 islands. Entire archipelago, Sabah, Cuba, Puerto Rico kasama, Spratly, and entire Luzon, Visayas at Mindanao. 01-4 yan. Eh maraming dato ginagamit pa to dahil Maharlika. Ang problema, hindi sila nag-update. Meron ng desisyon na panibago para hindi tanggapin yung 01-4 at 4136. Ano sabi sa desisyon nito? Ayan, babasahin ko na po yung desisyon ni Romualdez. Ito raw ay, ito, the ownership was approved, transferred and decree in favor to Domingo de Ocampo under record 8511. Ano ang pinupunto nito? Itong 01-4 ay itatransfer na kay Don Domingo de Ocampo. Was transferred. Ang ginagamit ito na word. Was transferred. Kunin ko muna yung word na. Ito. Kasi ayaw maniwala na nawala at nailipat kay Don Domingo de Ocampo. Yan, nagkagulo-gulo na tayo sa daigdig. Diba? Yan. Walang dito. Yan. Yun. Dahil dumaan sa proseso ng korte
yung dokumento ni Don Domingo. Ang sabi ng court, yung 01-4 at 4136 was transferred to Don Domingo de Ocampo. Ano bang hawak ni Don Domingo nung nag-a-apply siya ng torrent? Yung OCT 779. Oh, 779. So, ang ibig sabihin, may tatlo tayong OCT sa buong Pilipinas. Merong original survey, original certificate of title sa Maharlika 01-4. Yung original certificate of title, titulo de propiedad 4136. Spanish title yan. Yung malalaking titulo, Spanish title yan. At yung application ni Don Domingo 779. Nung na-decree ang 10139, yan, nakalagay yung 10139. Ang sabi ni Judge Remoldes, nililipat na ang 01-4 kay Don Domingo de Ocampo. So nakalino na ngayon yung 01-4 na dokumento. Naka Don Domingo. At nililipat din itong titulo de propiedad 4136 document dito kay Don Domingo de Ocampo. Nakalino na ngayon. Diba? Yung dalawang OCT na transfer kay Don Domingo. Tama? Si Don Domingo, ulitin ko ulit, meron din OCT 779. Tama? Lusong lang ang hawak niya. Kasi ang tanong ng judge, ang tanong ng court, paano ang bagong lahi na hawakan ng entire archipelago? Dahil sa decree na to, kung nilipat na sa sa Don Domingo ang 01-4 na composed of 7,169 island, ano yung nailipat na island kay Don Domingo? Di ba 7,169 din? Yung 4136 Spanish title, Luzon din yan. Hindi kasamang Visayas, Mindanao. Nailipat din kay Don Domingo. Dahil si Don Domingo lang ang naka-torrents, tinawag na siya, ito, yung word na 8982. Torrents title, 8982. Pag narinig nyo yung 8982 torrent system, ang ibig sabihin ng Supreme Court, yung tatlong OCT, tatawagin na natin torrent system. Ayan. Nakaintindihan na ba tayo? Kaya niyo bang ulitin yung sinabi ko? Yes. Di ba? Pero sa amin, sir, under Act 496 man yung for auto. Hindi, ito yan. Papaliwanag ko rin yun. I-update ko kayo sa 496. Kasi nakadalawa na siyang amendment. Yung 496. Hindi natin nabasa yung dalawang amendment. Ito, so, gagamit tayo nito. Para iisa-isayin natin yung 496. Hindi naman nabaliwala yung 496. Pero dahil may amendment, babantayan natin yun. Tama? Kasi ang iniisip namin ng iba, huwag na raw gamitin ng 496. Mali ka doon. Ha? Kasi cancel na daw, attorney. Hindi yung cancel kasi sa Amerika pa yan. Hindi, dinipay namin yung ganito. May paliwanag naman dyan. Kasi ang ginamit na word ay amended. Oo. Hindi repeal. Ngayon, minsan may kaharap ako abogado, nag-explain ako ng ganitong amended tsaka repeal. Sabi ko kaya Tony Kalaya, pwede kayang, isang barangay hall yung pinapaliwanagan ko doon sa Baguio. Naka-tent pa kami. Tapos naka-speaker pa ako malaki. Kaya buong kapitbahay narinig yung ano. Sabi nga, Tony, pwede ko paliwanag mo yung amended versus repeal. Dinaliwanag ni attorney. Tuwa yung mga tao. Kaya, ang amendment po, hindi inaalis yung batas. Dadagdagan at aayusin lang. Ayan, sabi niya, attorney Kalaya. Yan ang Yung repeal po, ay babaguhin na po yung dating batas. Ito po Act 496 ay amendment po ang ginamit na word. Hindi repeal.
doon dapat yung matutunan. Saan na ba yung chok natin? Parang nagtago. Kasi ako ang title, Act 496, Oo, Scoring System. Oo, kaya nga dapat, Basta hindi, nila, dapat. wala akong Toyota, Yan. saka Torin, Act Yan. 496, panahon pa sa Amerikano. Ito, para maintindihan ninyo, Hindi pwede ko. November 6, 1903, na-approve yan. Oo. Para maintindihan nyo, yan yung trabaho natin, yung paliwanag ang batas. Correct. Ha? Oo. Ito, hindi pwede mabura ito. Sa doktrina ng Supreme Court, may nagbubura yan. Pero nahirapan. Bakit? May provision dyan na Section 45. Yan na. Marami kayong matututunan dito. Mahal na bayad dito pag pinapalawanan ko. Tingbon na, Torny, tingbon. Torny, ano sa Bisaya, tingbon ba? Pakyawan lang. Pero, Bakyan, pag mayroon na tayong pera. oh, di ba? Ano ba itong Section 45 ng Act 496? Ang sabi dyan, lahat ng na-approve ng kalupaan ng korte ay lalagyan ng decree. Right? Once na ang decree ay na-approve na sa kanya, mananatili ito habang buhay sa kanya. Na. Hairs and hairs forever. Yes. Yan, nandyan sa title namin Natanawalan yan. mo. At Section 45 po yung binabanggit nyo. Ngano, ilamang isip. Makawa, gila to lalo. Oo. Kaya ang 496 tama po yun. Ang kailangan nyo na pagtibayin pa, kung meron pa kayong time sa bagong lahi, pagtibayin nyo siya. Para mabigyan namin ito. Oo, no? Scoring system. Oo. Wala pa. Pero sinasabi ko naman, kaya hindi nila ito, ang word ay amendment, di ba? Amendment. Amendment. Oh. Amendment. Yung mga langgrado gusto dyan, repeal. O, buburahin. Oo. Gago sila. Hindi binura yan. Repeal. Oo. Tama? Ang pinagtibay dyan ay itong amendment ginawang PD 1529. Yan. Naging 1529. Na ang section 2, ang sabi doon, lahat ng land registration ay idadaan na sa jurisdiction ng korte. Ayon dito, sa korte. Section 2. Section Hindi, 2. 152. Walang magiging land owner nang hindi dumaan sa korte. Okay, no? So, yung section 2 ngayon, maliwanaw, hindi si chairman, hindi si mayor, hindi si gobernador ang magsasabing ikaw ang may-ari ng lupang pinatitirikan mo. Sino magsasabi? Ang korte. Yes, okay. Bakit korte ang nagsasabi? Dahil naghahanap siya ng ebidensya. Check. Kukunin niya yung administrative document mo, nasan yan? Bigay mo sa akin. Asan yung kaso mo? Sabi mo, pinay mo. Ayun, may case si Domingo, 8-11. Meron pa rin siya, lecture of case. Okay? Sa native title. O, ano naman patunay na yan ay sa'yo? Native title po, dali mo namin yung sanga mo. Dali mo yung pinirmahan mo. Documented talaga. Okay? Yung proof of residency, ikaw ba talaga nakatira dyan? Nagsasaka ka talaga dyan? Dali mo rin sa amin. Kung wala hindi ka kapitan, na ikaw ay nakatira dyan. So lahat yan hinihingi. Hindi basta-basta dudukutin. Kaya yung ginagawa ng LRA, ROD. Ikukuha ka ng number doon sa dating nakapal na OCT at basta na lang may itatransfer at bayad ka ng pera. Yan tawag doon by instruments. Hindi by torrents. Yung instrument, nasa opisina lang si ROD at kinokopya niya yung decree, ilalagay sa nabili mong lupa. Ha? At
hahanapan ka ng OCT, saan galing. Mm. Tapos, bayad ka. Na-decree na yung lupa mo. Yung kinopya, kaya nga nagkadubindang-bindang sa atin yung mga abogado doon sa Montalban. Nangopya lang ng decree. Nangopya lang ng OCT. Kaya nung kino-question na lang marunong doon, saan mo pinulot yung decree na yan? Ilo-ilo yan. Yung OCT na tondo. Walang Montalban din eh. O, gusto mo ba makita sa decree ng 101? Ito, binasa ko to. 10139, nakasama ang Rizal. Ano ba ang Montalban? Rizal ba yan o Manila? Rizal, babasahin ko sa'yo. Yung dito sa decree, sabi sa kanya, na-decree ng 101 ang Rizal. Rizal. Binasa ko, ayan, sabi ko sa kanya, no? Basahin natin. Sabi nito, it is hereby decree that the undivided equal share ni Don Domingo de Ocampo, Agustin Guillermo de Ocampo, and resident of Malolos province of Bulacan. Doon sila nakatira, yung mga de Ocampo, naging governor si de Ocampo, malayo. Are the owners of certain parcel of land covered by original survey plan 2 4509 was approved. Ayan, ha? Yung survey po na approved October 23, 1911. Kasi hindi ka pwede munang magkaroon ng titulo ng walang survey. Tama. So, dito ako siya. Kaya 4 na buwan sinurvey ni Don Domingo yung kanya. Para lamang may presenta sa korte, na nasukat ko na po yan at ako nagbayad niya. Ito po, meron dito pinakipag-payment doon. Kasi naghahanap ng ebidensya ako dahil nag-apply ka ng torrent system. Ha? At decree, ngayon, sabi niya, under decree 10139, decree March 14, 1913, alas 9 ng umaga, 51 minuto. Bakit kaya nilalagay pa yung oras? Kasi maggugulang ang mga Pilipino eh. Nandugas yung main office dito. Ginawa 958. Yung era rin. Kaya tayo nila na, huwag paparoon. Nakita namin, binago nila. 1951, 951 ang approval. Sa inyo, 8 a.m. nga nilagay pa. Sulat kamay, hindi type it. Sabi ko, hindi pa nga nag-aalmusal si Judge, meron na kayong judgment. 951 nahatulan ng decree. Kayo 8 a.m. Parang pinagkapiniman na si Judge Romualdez. Ha? Ayan. Ano raw ang na-approve? Situated at the city of Manila, Philippine, situated in the different area of the province of Bulacan. So kung magpapatorins ka ng Bulacan, decree 10139 yan. Susunod sa Bulacan, Rizal. Ngayon ang Talbang pa, nasa Rizal. Medyo nakadecree siya, dapat 10139. Laguna, Batangas, Tayabas, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isaya, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, Subic Bay, Benguet, La Union. Dito nga sa Benguet, ay maniwala yung Baguio, nakadecree na 10139. Sabi ko, wala ako kayong magagawa. Na-decree na po itong Cordillera. Ang tanong ko sa inyo, saan nakalagay ang Baguio? Benguet o Kalinga? Benguet. Ito po yung Benguet. Ha? Di ba ang Benguet is the capital of Baguio? No, the province of province. Nasa ilalim ng city ng Benguet, ang Baguio. Kaya nga ito, province of Benguet. La Union, Ifugao. Kung sa Ifugao mo pa sasabihin sa akin, decree 10139. Ha? Mountains Province, Isabela, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Philippine Island. Saan pa tayo pupunta nito? Oo. Kaya, nakadecree ang entire archipelago. Sabi nila, ba't nasama yung Bisaya din doon? Wala pala nakikinig. Hinabi na nga namin siya, Philippine Island. Ano ba yung Philippine Island? Sige, ayaw mo ng Philippine Island. Kukunin namin yung 01. Inay. No, that's 4.
01-4 ng Maharlika. Dashboard. Yung dokumento ni Maharlika, kompleto. 7,169 island. Pati nga yung Cuba, Puerto Rico at Hawaii at Mauritius, Pacific Island, ay sakop ng Kingdom of Maharlika noong 13th century. Naka-apply sa 01-4. Nailipat ito kay Don Domingo. Sino na ngayon ang may-ari ng 01-4? Yun! Domingo. O ano ngayon yung hawak ngayon na survey ng Don Domingo? Hindi, yung survey din ng Maharlika. Mapupunta rito dahil walang OCT na walang survey. Totoo yan. Walang Ha? city pag walang survey. Kasi yun ang tinatanong sa amin. Doon sa tayo pang kusang, tinanong ako ng judge sa kanong lawyer. Sumupo ako sa electricita. Sabi ng attorney, are you impressed in this court that the Bagong Lahing Pilipino are the owner of the entire archipelago? Ginanon ako ng panyero, ng abogado. No, I'm not impressed in this court. I am telling you the truth. The Bagong Lahing Pilipino own the entire archipelago. For the record. Andiyan ang judicial affidavit namin, andiyan ang dokumento namin, basahin niyo po. Is there any further question? No. Okay, moving on. Kung pumarak pa kong abogado, ano walang iya? Sigawan mo yung ating korte. Sinagot ko lang sila sa English. Dahil in English ako. Sabi ko, so malumanag naman din. At for the record naman talaga, kung nabili ito ng Bagong Lahing Pilipino, yung dokumento, kasi hindi na si Don Domingo naipasa na sa anak. Ito family tree naman ni Don Domingo pag-uusapan natin. So kung kita direct, kita dito just tibuok. Tibuok sindangan. Where the owner of tibuok. Whole sindangan. Sindangan, we are the owner of the whole Sindangan. Ito yung piniresent ni Don Domingong titulo. Pareho na pinakita niya rin sa akin. Dito, stated na yung Decree 10139. Under Act 496. Ha? Oh, makikita niyo ito malinaw sa ayan, no? Kita mo naman ng ipil. Yung Decree 10139 specify dito. Tulungan ay Act 496. Gino? Uban wala. Tapos si Enrique Altaba, kinonfirm yung survey ni Domingo de Ocampo. Sa loob ng 4 na buwan ay na-survey nila ang entire Luzon. Ito yan, permado ni Enrique Altaba. No? Tapos, yung isa pang mabigat dito. Ito. Itong katiwala ni Guillermo de Ocampo na si Charlie Carabanya. Yan, totoo. Ano muna natin isa-isa ha. Bakit naman ang dokumentong ito ay napunta sa Bagong Lahing Pilipino? Sana. Yan, di ba? Ano ba na ito? Tanong yan ha. So, tutuloy ka muna. Sige, tuloy Wala muna. man siya. Yan, finish lang. Yan. Ako may TV pero hindi naman ako ano sa TV ko. Bakit nag-expert lahat? No? Pasok ka na dyan. Bakit nag-expert lahat ang titulo sa buong Pilipinas? Kaya yung mga hawak natin ay hindi na totoong titulo. Dahil naman dito sa PD 892. Oo. Ayan naman. Kasi ito, presidential decree. Oo. Ang sabi sa section 2, pag ikaw ay hindi nakatore, tatawagin ng lupa mo na unregistered land. Ay, okay. Unregistered land. Sa ito pati, kanan nga mga gipuyan dyan, kanitulo naman na, ang to rin sila Yan, na. oo. Registered gyapon sila. Yes. Ah, Kaya, kailangan mo siyang ipasok. Kana yan ko na ang kuyuan. Kanila, isuan may isang titulo. Piki, babawi Wala gyapon. pagkikilay. Babawi gyapon ng tulong. Kasi registered yan mo. Patituluhan nila yan sa ilalim sa tulay. Yan. Upload man. February 16, 1976. Oh, nara. 496. Tama?
nung February yan, 1976, sasabi sa PD 892, bibigyan ng 6 na buwan ang lahat ng Pilipino na ilagay sa Torrent System Law ang kanilang titulo. 1976 na. Hindi ba ngayon wala na sa mga mandi ulo? Di ba? Anong taon na tayo ngayon? Kaya Islam ang labot niyo. 2020. sir. Ha? Darating dyan, no? Ayun, yun ang nangyari. Kaya, 6 months. oo, 6 months lang. Since February, di ba bilang na kayo? February, 26, 20. March, April, May, June, July. 5. Oh, lagay mo na sa August. Pwede na. Kailangan yung period ng 6 na buwan, ilagay mo sa torrents ang iyong titulo. Pag hindi mo rin nailagay, ayon sa PD na ginawa ni Marcos 892, consider na siyang unregistered land. So, kaya dili pa na, dili ba ko na siguro sa mga dili tayo yung hindi talaga tayo talaga attorney, hindi talaga pwede na malagay sa torrent system kasi hindi talaga sa kanila. Lahat. Na! Halimbawa, So, anytime we can get them back. halimbawa, Dracoblan ni Dato Subano Mande. Hindi, yan. Ah, 496. Hindi, yan kasi naka 496. Ang ibig sabihin, i-update na lang yan sa bagong lahi. Oh, long So, kami talaga, ang may-ari, whole Zamboanga Oo, Peninsula. yun yung sinasabi natin. Pag yan, na-update pa sa bagong lahi, kasi ganito yan, sinabi ko na sa inyo, yung, Update na lang sa ilahan. bakit napunta nga sa bagong lahi ang dokumento ni Don Domingo? Yan, yung sinasabi natin, di ba? Pinapaliwanag ko naman sa inyo na ito ay may deed of, ayan, ito. Ito yung affidavit of adjudication ni Guillermo na sinasali ng karapatan niya kay Charlie Carabanya, yung kanyang administrator. Kasi tumatanda na nga, mamamatay din lahat yan. Tama? Delegation of authority. Oo, nag-file na siya. Na ang dokumento ito, lahat yan. Okay? Nabigay na kay administrator. Diba? Kaya namin pinapakita to dahil ayaw nila maniwala na punta na nga sa bagong lahi. At ang bilihan ngayon ay between muna kay Guillermo at Charlie Carabanya, yung kanyang administrator. So, nagkaroon ng pirmahan yung dalawa. Ito. Kaya namin pinapakita to dahil yung ayaw maniwala sa bilihan, huwag ka na maniwala. Wala naman kami magagawa kasi hindi naman ikaw nagbayad. No? Kami nagbayad. Kaya alam namin nagkabilihan. Ha? Pinapalawanan mo natin ha. Kasi nalimutan ko ng mga marking ko dito. Ito. Yan ha. Yan. Itong deed of absolution muna para makita muna natin bakit napunta sa bagong lahi. Ito si Guillermo nagbenta kay Charlie Carabanya, yung kanyang administrator. Kasi si Charlie Carabanya, alam ang buong dokumento ni De Ocampo. Kaya nga ito si Charlie Carabanya, hinanting ni Fidel Ramos. Dahil alam na ni Fidel Ramos, may na-approve ang Supreme Court na dokumento under De Ocampo family. Ang dami niya binentang lupa, yung Amarila, yung Bonifacio, yung MOA. Kaya ang bansag nga doon ay boy benta. Ang problema niya, walang titulo lahat ang pinagbebenta niya. President Gutierrez. Naalaman niya to. Kaya kailangan niya makuha ang De Ocampo documents. Nagtago sa bundok ito at nakita naman ni Sir Alvin. No? Nagkaroon sila ng memorandum, si Alvin, na siya na ang bibili. At si Charlie Carabanya. Yan, namuha muna para ma-hold yung, yung dokumento. Nag-deposit ng 90 million. Yan. Yung unang deed of absolute sale between Charlie Carabanya ay ito muna, yung 90 million. Diba? Yan, ha? Charlie at Bago. Peso. Yan, pirmahan ni Engineer Carabanya tsaka ni Alvin, yung chairman ng Bagong Lahi.
Tapos, sa second, nagbigay uli ang bagong lahi. Kaya nagkaroon na ng word na deed of absolute sale. Ayan. Ayan si Engineer Caravanya at ang bagong lahing Pilipino. Magkano na yung total na nabayaran? 475 million. Lumakia. Ito, peso pa lang ang naka-display dyan. May gold pa. Kaya lang, hindi na namin din-discussion. Kaya, kung gusto mong bilhin, may harapan ka dahil may backup ng kultur. Correct lang. At yan ay alam ng Bangko Sentral dahil hindi naman pwede ganyan kalaki, walang alam siya. Check. Di ba? Oh. Caravanya, Permado, Alvin, at andyan yung mga witness. Doon, 9 million? 475. 475 million? Yung gold sir, maliit yan sir, malaki. Hindi, entire document nga ni Do Campo. Pero mas malaki pa ang sa Subano Mandi namin na document zero. Galing pa ang sambong kay Kay truck na, Kasi sir. wala naman siya, sir, walang norte at sur before. No, pero ito ay mabigat. Pag dinadala namin sa korte ito, ay si Villar, tayo-tayo. Hindi niya alam ang gagawin niya. Pinauwi siya ni Piskal. Sabi niya, umuwi ka na. Uwi ka na. Ilanang pasok ka ng bagong lahi. Yan, ang pirma ni Guillermo. But sambong ganito. No, hindi na magkatrabaho. Dawat na yung talo. Hindi, ang ibig ko sabihin, kaya ko naman pinapakita to, para malaman ninyo, meron pang magpapatibay ng mga lupa na hindi Yung sa pa amin, apil-apil. na lalagyan ng torrents System. Tama? Marami. Kaya, ang una, foundation ang Uy. bumili. Pangalawa, Oo, buka pa. dahil sa pagkamatay ni chairman, ay naitayo rin bago mamatay yung kooperatiba. At sa kooperatiba kasi, pinagtitibay ang membership doon, lalo na sa LGU, nakalagay sa kanilang batas, 7160, basta cooperative member ay tax exempt. Na? Yung under din ng torrent system, tax exempt. Kaya ayaw ng government ang torrent. Walang kita dyan. Wala sila Walang kita. kita dyan. Pwede Pero ang Pilipino, Wala buwis. pinagtitibay namin, hindi ka pwede matinag dyan. Kasi dinikrehan ka na rin ng decree ni Don Domingo de Ocampo. 10139. 10139. Napunta kasi sa bagong lahi yung mother title. Napunta rin yung decree sa bagong lahi. Sino na signatory ngayon? Bagong lahi. Bagong lahi. Yan, bubuin na natin ngayon. Tatambayin na natin. Diba? So, ang ibig ko sabihin, hindi naman mawawala yung dokumento ninyo. Ang bagong lahi, tumutulong para mapagtibay ang dokumento nyo. Yan. Yan. Dahil yan ay merong, ito na kasi yung reference ng Supreme Court para sa tatlong OCT. M-8982 torrent system. Philippine Archipelago nga yan, 1143. Decree 10139. Record ng case 8511. Trace niya, yan, 84. Kung gusto mong hanapin pa to kung saan, 874 sa Bureau of Plan. Original survey plan niya 2-4509 na-approve noong 23, 1911. Yan. Actually, nung bayaran lang ng, ano na yan, January 15, 2003, na nagkabayaran. So, Kita ka pa rin yung folder niyo. oo, 2003. Ibig sabihin, hindi malalim malayo, di ba? Recent na halos. Ngayon, ang pinupunto natin, agad-agad itong nilagay, the entire archipelago, 496. nilagay na agad sa torrent system law ni Chairman Alvin. Si Chairman Alvin, siya rin si AAA. Siya yun. Siya tunayan sa Ruban. No, siya si Alvin Alvincen Almirante, para maintindihan. Ay, pero nasa hardware siya sa mga lugar. Sa coordinator.
Oo, lahat yan ay in-scam ng mga Oh, koordinator. Versailles. Islam. Oo. Kaya napreso si Baynusa. Oo. Versailles. Kasi hindi namin alam ang ginagawa ng mga koordinator. Oh, napriso yan. May opisina sa Quezon City and Tricol. Hingit na siya pira. At hindi namin din pinagagawa yun. Hindi namin pinagagawa yun. Ayan. Kaya ngayon, even ako, kung magpapatoris kayo, wala akong pwedeng tanggapin pera. Pupunta kayo sa Makati. Dahil i-issue kayo ng OR. Correct. Bawal na sa coordinator humawak ng pera. Binawal namin. Dahil ang pera, direkta agad dalhin sa opisina. May GCash, BDO, o anumang bangko. Walang dapat, pag nagbayad na, nalaman namin nagbayad, nag-stay yung pera sa'yo, patatawag ka na sa opisina. Pero attorney, may tanong ako attorney. Regardless nito, kasi nag-ask kami sa ROD. Hindi na daw ito makikita, wala na daw ito. Kasi nga, alam nila, may expiration lahat ng dokumento under PD 892. Oo nga. Pero yan kasi may concealment sila eh. Dahil politika yan, tinatago nila yan. Original yan. Tama pala. Pero Tama ngayon, pala. ayan na yung patunay na kayo ang may-ari. Ilalagay na lang natin sa torrents yan. Yes, oo. Susundan na lang namin yan. Yes, sige. Kasi proof of ownership yan. Correct, Ng Kahit kinansin na Sobano. Oh, kahit Paano man din 402? Kasi hindi naman namin kailangan yung tinago nila eh. Dahil pinupolitika eh. Oo. Dahil naiwan yan, kahit Xerox yan, Oh, correct. inilipat namin dito. Yes. Yes! Ano, tinan niyo paglipat ha? Thank you, Lord. Tinan niya. Di ba meron pa kami second page? Kayo dili sila mamahawa. Kita na may mangulitan lagbuhis. Kita na Correct. magkaambang. yan. Bango na na Yan ang income Kasi- naman. Income. Ang munisipyo, dili na sila kakwarta kay dadang ang dato man di subano ng eleksyon o buhis. Antod po ng sindangan. Nagre-rent na lang ng sila. buhis. Kuhaan ko ng buhis. Ay, ayan. Bali, tulungan mo talaga kami attorney kasi tingbo na dyan ka na mo. Ayan na. So, napadala na to sa Europe tsaka sa US. Kaya yung entire Okay, belong archipelago. to United Nation ng tao. Oo, yan. Ay Philippine Archipelago Nasa po yan. UN tayo eh. At February. Update lang ang kailangan. Correct. Update lang. Update. tayo. OMG, my God. Ayan. Ito yung Pero technical. mga mandir yung Ito yung buong sukat Diba yan. kung balibo, nanimot siya. Marcos, oh. Ngayon, kunin naman natin ito, no? Dili man po. Bakit namin pinapapasok sa torrent system law? Dahil meron ng original survey, meron pa rin tinatawag na mother title. Correct. Dahil yan ay napunta sa bagong lahi, ita-transfer na lang natin lahat itong decree na to dyan sa inyo. Dahil ang sabi nito sa Decree 11, itong Presidential Decree 1143, hindi na maharlika approve plan yan. Yan ay under na ng tinatawag na technical description ng torrent system law. Na ayon sa approval ni Marcos, ang technical description daw ng Philippine Archipelago ay 2 parcel na lang. Unang parcel, sabi niya, ay sa Luzon at ikalawang parcel 2 ay Visayas, Mindanao. So, tukunin muna natin. Paano niyo malalaman na yan ay technical description ng PD 1143? Yan ay nagsimula sa Binondo Church. Kilobat na kami. Ayan, no? Binondo Church. Yan. Kita niyo Binondo, no? May gani kinakakuha ka ng Oo. tutulungan kami. Hindi, ibig sabihin, pag ikaw ay surveyor, yung start ng sukat mo, para hindi maligaw ang mga linyahan, yung type point mo, yan, ay mag-i-start sa Binondo Church, Manila. Yung approved plan ng DNR 2-69, nag-i-start ang type point sa Manila Cathedral. Gaano kalayo yung distansya na yun? Kung napunta kayo sa Manila, Binondo, at ang layo ng Manila Cathedral sa Palasyo Gobernador, yung nagpapayad ng mga eleksyon. Ang layo nun. Kaya, para hindi na nakakalito, under technical description ng torrents, 2 parcel tayo. Gamitin na lang ang base. Magbaga sa ruler, ang zero mo sa Binondo Church.
Paano malalaman na nagto-torrents technical description ka? Kasi may GPS na eh. Correct. Pag itong lupain mo hindi nag-lock sa survey, ibig sabihin hindi sumakto, nakaganon siya, nakaganon na tayo, ayaw pa rin siyang gumanon. Naliligaw yun ng type point. Naliligaw yun. Ay, ibig sabihin yung surveyor, hindi niya alam na mayroong ganitong parcel 1 at parcel 2. Kasi sa amin, pag may location plan na nilalagay namin, portion 1 ng Luzon. Ito yung decree. Yan, bababa lang. Kaya nga pinukwento lang. Yan, ha? Yan. Kung makikita ninyo, that the scale below 1.2. Technical description of parcel 1. Yung surveyor namin sa Makati, susundan niya to. Hindi obrang maligaw siya sa mga decree na to. Yan. So, hanggang 84 kilometers, Luzon yan. Tapos ito naman ang parcel 2, dito yan kakainin. Dito yung Visayas, Mindanao. Dito. Ayan. Kaya, ang sabi niya rito, the title to represent parcel 1 and 2 of the Philippine Archipelago ay Historic System Law AM-8982 under Real Property Act 1858 and registered in the Torrent System of Land Registration Operation in REM. Ibig sabihin, international. Ipita siya. Kaya all legitimate occupants of lands in the Philippines who by law are qualified to acquire land should first consent the holder in where the part of M8982 Ayan, hanapin nyo. Hindi nyo naman kayo maliligaw. Nasa amin nga yan. Correct. Yung iba kayo naghahanap, hindi alam na may bagong lahi. O nililigaw ng ROD. Check. Okay. Kaya pala po zero sa layang Kaya sa ROD, kaya sabi sa kansilan na, cancel. Kasi ginamit na ng gobyerno. Ang word na cancel ay PD892. Pwede 892. Ang sinasabi natin, dahil hindi marunong sa torrents ng government, hindi niya ma-interpret na naka-torrents siya. Check. Ngayon, ang gagawin natin, para matibay yan, Update. ipasok niyo sa torrent system ng bagong lahi. Kukopin lang yan, pagtitibayan. Yung gastos nyo lang dyan sa stop kaka sa surveyor. Kaya nga, sabi ko nga kay mama, hindi naman malaking gastos yan. Bakit noon hindi nyo inaasikaso? Ngayon, kung gusto nyo matest, itong portion nyo munang maliit na to, i-torrents nyo. Di ba? Unti-unti natin lalagyan na ng torrents yung mga member ng Manpi. Ganun lang yun, para matibay kayo. Alam nyo, madami dito sa Mindanao, nagpupunta ka rin. Cagayan de Oro, Iligan, Surigao, Misamis, ano pa ang Davao, Jensan, Cotabato. Dito meron din. Hindi ko lang alam yung pinaka-copy nito. Kambuanga. Ayan. Kaya aayusin lang po yan, aayusin. Mga, attorney, mga tatagal ba kaya ilang taong pag-ayos? Ay, hindi kami tataon. 2 linggo lang kami. Talaga, totoo talaga, attorney? Kita, tingnan niya. Nag-file kayo. Nag-file. Kasi ako na nag-endorse eh. Oh, yes. Di ba? Kaya naman nagtatagal, hindi maniwala si chairman na sa iyo yung lupa. Nagdududa kami. Pag nagdududa kami, kuha ka ng proof of residency kay Kapitan na nakatira ka talaga dyan. Pero yung sa amin, attorney, wala talagang duda. Yun nga sinasabi ko, kaya nagtatagal. Yeah. Dahil duda kami doon sa nag-a-apply. Pag kami, attorney, Kaya pa minsan, duda. gusto niyo ma'am, puntahan ko muna. Puntahan muna, laki-laki yung ina-apply niya. para makita. Mamaya, puro mga scam yan. Oo, tama. Di ba? Kaya double check sa akin. Yun ang trabaho ko as vice chairman ng Bagong Lahi. Okay, sir. Yan, intindihan niyo? Hindi kami ROD o LRA. Na 10 taon na hindi mo makuha yung titulo mo. Oo, sir. Diba? Hindi kami ganon. Wala kami ganon. Nagtatagal lang yan actually, yung survey, kasi medyo mataas yan. Ayaw nilang bayaran. Ay, hindi
hintayin natin bayaran muna yung surveyor bago tayo gumala. Oo. Kasi wala kami malalagay ng decree na inaayos niya sa linya ng lupa. Eh, magastos sa survey, professional niya yun. Correct. Yun talagang bayad doon. Yung lista, konti lang naman yun. Mm. Lalagay ka lang sa documentation. Di ba? Ang magaling sa amin si chairman, pag binigay mo yung sukat, may presyo agad. Halimbawa ako, yung Montalbán ko, magkano yun? 4 hectares ha? Mm. Yung buhay pa yung chairman, nasa 89K lang, 85 binigay sa akin. How much Kasama more? ng This is surveyor, track of land. My God, pinakakita sa kasama ng surveyor, kasi pinunta ng surveyor. Tapos kita surveyor. Inakit yung bundok eh. Eh, akit ng bundok yan eh. Tito Oo. isa-isa. Natitingnan lahat, saan tatama yung 4 hectare. Tinitingnan yan. Hanggang sa magre-report na sa office yan. O ito yung ano, kasi meron siyang report sa amin ng detail eh. Lahat ng ganito. Itong 4-3 degree ay nakalagay doon sa south. Ito ay sa north. Ayan, kumbaga west. O hinahanap yan namin. Para ilalagay sa likod ng dokumento mo ng Torres. Yung nangyari sa aming clan, sir, kaso hindi nila deeper na napag-aralan kung ano talaga. Ang iba, nung nakapagtrabaho sila sa gobyerno, natakot na sila, baka alisin sila doon sa trabaho nila. Kasi ang pagtrabaho nila sa lupa namin, ano na sir, umabot na ng 30 years talaga, hindi pa nakakuha yung titulo. Hindi, Matakot ka na i-terminate sa trabaho sa gobyerno. Hindi naman yung kasama. Sila, sir. Hindi, tsaka po ano, Private man ang sa atin, hindi oo, naman government. ayun, yun pang isang tanong sa amin Mm. Private ng man. LRA. Bakit daw nag-i-issue ang bagong lahi ng titulo? Ayan, ano sagot niyo dyan? Di ba? Mm. Ang daming tanong yan. Lahat ng director ng LRA, ROD, Zambales, Baguio, di ba? Ordillera, Benguet din, tatanong. Itong Pangasinan, lahat yan. Zambales ay talagang binidyo call pa ako. Siya, ba't kayo nag-i-issue ng Torrens title? Di mo pa pala alam. Ginano ko siya. Nilabas ko yung, meron dito ano eh. International, ano ka na sir eh. May DNR ano dito, endorsement. Eh di pinakita ko sa kanya. Sir, hindi mo Bago lang nabasa. ang may-ari ng Kung saan man. entire article ng Philippines. Yan. Ito. Itong original certificate of title o City 779, si Secretary Mike Defensor, yan, DNR yan, logo nila yan, sabi niya, tinatanong nila, nasaan yung mother title na hawak ni Don Domingo de Ocampo? Ang sabi ni, ng Secretary ni Defensor, respectfully referred herewith for appropriate action. The letter of Anthony Martin, relative thereto, certain Mr. Mario Randicho, land examiner of the office, issue certification addressed to the Director of Land Registration Titling Division of the Land Registration Authority, dated August 19, 2003, stating that per record of that office, the said title was transferred to Bagong Lahing Pilipino. Owned by Mr. Alvincent Almirante Versales. In this regard, please reply direct. Ayan na. Sa January 23 yan. 2004. Uy, January 23, yan ang Indigenous Women Multipurpose Association ko na Tapos, registered. bago pa nga yan, yung sinasabi ni Mario Landicho, August 19, Bureau of Land. Yun din ang sinabi. Yung dokumento ni Don Domingo de Ocampo na tinatanong ninyo na naka-decree ng 4509 o City 779 at Decree 10139 ay tinransfer na sa Bagong Lahing Pilipino. At si Chairman Alvincent Almirante. Eh di nung marinig ng director ng LRA, Abot sa dubingan. says, tatanggapin na po namin transmitter. Pila na ko na hektar. Eh, bakit? Kasi nasagot ko yung tanong niya. Anong tanong natin kanina? Hektar lang kailangan, pero ato. Anong tanong natin? Pwede ba kami mag-issue Bakit naka-issue? Mga ng titulo bilang private? Dato sa Mandi. dato. Okay. Sabi ko, by the power of the ownership, Yes. deed of sale, we are the owner of the OCT 779, OCT 01-4,
and OCT 4136. Yan ay through Decree 10139. Mm. Kung kami ang may-ari, ayon sa Civil Code of the Philippines, the owner has the right to dispose ng kanyang pag-aari. May karapatan ba kami mag-dispose? Meron. Mayroon ba? Mayroon. Eh, ulitin ko ulit. Ayon sa Civil Code, ang may-ari, kapag siya nang may-ari, kahit anong gagawin niya doon sa nabili niya, bahala siya, pamigay niya yan, o Bigay o. distribute. Tama? Mm. Yun ang sabi ng section Article 428 hanggang 430 ng Civil Code of the Philippines. May-ari ako eh. Mm. Nabili ko na eh. Mm. Ini-endorse na nga kami ng DNR at Bureau of Land. Pwede na Tama? ng ano. Ang sabi ko, ulitin ko ulit, 3 ang titulo na ini-issue sa Pilipinas. Ini-issue ng tribo, anong tawag? Native title. Ini-issue ng government because of eminent domain and public domain, ano tawag? Administrative title. Administrative title. Ini-issue ng korte, ano tawag? Judicial. Aprobado kami ng korte. Tama? Mm. May decree. Once na nakita niyo yung decree, 10139, in-approve ng court. Correct. Hindi, ang total ownership na kanino ngayon? Na bagong lahi. Bagong lahi. Bagong lahing Pilipino. Eh kayo nga walang dokumentong ito eh. Eh Larry, wala kayong ganitong dokumento. Wala kayong decree. Mm. Kasi dinesisyonan na rin kayo ni Judge Sagana. Na ang sabi ni Judge Sagana, noong 1972, walang pag-aari ang Pilipinas. Pumasok lang kayo sa decision with compromise agreement. Kung wala kayong pag-aari, sino walang karapatan magbigay ng titulo? Yung may-ari o yung walang pag-aari? Walang Pag-aari. Walang pag-aaral talaga. Kayo hindi dapat mag-issue ng titulo dahil wala kayong pag-aari. Mm. Sila. Kasi saan nyo kukunin yung decree para ilagay nyo sa batas? Yung lupain na nabili. Mm. Anong gagamitin yung decree? Di ba kinakompare nyo nga yung decree ni Doc Ampo? Kaya pala, nagsabi yung sa... Nasaan yung decree nyo? Kasi bawat TCT dapat may decree. Dahil section 45 ng Act 496. ng YouTube. Bawat nakabili na ng lupa, lalagyan na ng decree ang kanyang lupain. Discipline. Diba? Hindi nga kayo nagkokot ng decree sa TCT nyo. Basahin yung TCT nyo. Kayo po ang malaking sindikato na nabubuhay sa Pilipinas. Dapat ko na-transfer LRA. PCT na yan. Diba? Nasaan ang decree nyo? Dapat approve ng korte ang TCT ninyong nire-release. Mm. Tapos kami pa peke, may approve ng korte. Okay, may sasabihin na approve ng korte. Basahin natin na. Nandito rin yung liyan. Yeah, judicial. Ha? Kasi kaya ako binasin 496, nandun doon yung section 45. Mm. Lahat na nakabili ng lupa, lalagyan ng decree. Mm. Yung decree na yon, ayon pa nga doon sa wording niya, magiging asawa niya habang buhay. Oh, niya. Hairs and hairs, generation to Ah, generation. diba? Oo. Apos sa tuhod. Oh, ito naman yung reference ng 10139. Ang sabi ni kay Mother De Ocampo, the above mentioned land is affirmed. Confirmed. So ano ibig sabihin? Yung mother document ni De Ocampo ay affirmed and confirmed by the Honorable Supreme Court and Bank decision with GR 106-727 and 106-496. So dalawang reference. Oh, mga 496, no? Apil judayin. Eh, ano sabi niya? Became final Na. and Ujo, immediately final, immediately executory. Executory Promulgated December 1996 pa ako yan, no? No. Eh, hindi pa nga namin nabibili yan, 1996. Na? Pero may resolution na, totoo yung mother title ni Don Domingo. Mm. 206 O, di, siyempre, may, may MR naman, nagabululi. MR, yung motion to reconsideration, 2000, July. Mm. 2001, January 30. 2002. Mm. Eh, nag-usip na yung Supreme Court. Warning! No further pleadings will be entertained on the same land.
Huwag na kayo mag-entertain pa ng pareho ding lupa ni De Ocampo sa mga korte. Saan daw? Cannot be again litigated in the future action at any court of justice in the Republic of the Philippines. O hindi naman namin nabili yan ng 1996. Hindi rin namin nabili ng 2000. Hindi rin namin nabili ng 2001. Hindi rin namin nabili ng 2002. January 15, nabili namin yan. 2003. So, meron ba kami karapatan doon sa mother title ni Ocampo? Meron. Even in YouTube, hindi namin kilala kung sino yung may hawak ng mother title ni ano. Ano sabi niya? Ito po ang buong mother title ng Pilipinas. Hindi niya pinagit ang bagong lahi. Ang hawak niya yung mother title ni Domingo de Ocampo. Hindi niya alam daw kung sino may-ari, nakuha niya lang daw sa gobyerno. Sabi ko, kausapin mo ako, papaliwanag ko sa'yo sino may-ari ng hawak mo. Ano? Ayan po yung dahilan. Kaya tayo ay malakas ang loob na ilaban ng dokumento namin. Dahil meron siya resolusyon na hawak ng court. Nandito yung resolusyon na papakita ko rin ha. Para maintindihan niyo. Starring mo dyan ito ang titulo dyan, 496. Oo. 496. Grabe, no? 106, Grabe ito 496. niya, tsaka track off lang nakalagay eh. Kaya nga, maayos siya. Yan. Ang magiging mahirap lang dyan, yung bayad sa survey. Oo. Yan, grabe lang po. Kaya kung may surveyor kayo rito, Mag-ano talaga tayo? hindi kung may surveyor kayo rito, hindi ko na paluluwasin yun. Pero sir, kung wala kang babayad sa service, sir, kayo nang bahala sa amin, ha? Ay, hindi natin magagawa. Hindi ko alam paano babayaran yung survey niya. Mahirap talaga ang mga bandi, sir. Hindi, sabi ko ganito. Kailangan iposis kasi. Hindi, ganito muna yan. Yung munang maliliit, by family, ang ito rin. Para madali i-survey. Kasi yung ginawa ko sa Montalban, yung Montalban, may 1,114 hectares. Kabundukan yan eh. Kaya nga walang palag sa akin mga abogado doon. Nung nilabas ko na yung approval ng Torres ng mga farmers, nataranta sila. Uy, naka-Torres pala to. Hindi namin alam yan. Eh, nga sinasabi ko sa inyo, ang gagaling yung tumira ng tumira, hindi mo na kayo mag-research. Diba? Giniba nyo ng giniba yung mga kabundukan pagkatapos hindi nyo alam, naka-Torres pala yung ginigiba nyo. Kasi pasensya na. Ano pasensya? Hindi kami matanggap ng pasensya. Bayaran yung mga farmers, pinagigiba yung bundok. Umuwi sila, nagbabayad. Nakakwartang farmers. Oo! Yung problema lang doon, binigyan lang ako ng saging. Ang laki-laki ng depensa ko, bayad sa akin, Ang saging. Lord na lang ang bahala. Si Lord na lang, sir, ang bahala sa iyo. Yan. 3 hearing ako doon, oh. Pakbakaw kami sa dokumento sa barangay. Barangay level yun. Eh, sabi ko, ito maganda kasi nito. Once na nalagay natin sa Torres ang per family ng tribo, tax exempt yan. Walang tax sa milyan yan. Ay, exempted pala. Oo, at member pa kayo ng cooperative. Hindi, wala ng tax. Lalong walang makikialam sa inyo. Tax exempt. Hindi rin mo bayad buwis. Ang may-ari, Ang Kasi ikaw naman may-ari, kami may-ari. In-extend namin sa iyo. Sila ang magbayad sa ato ng Oo. buwis. In-extend namin ang karapatan ng ownership sa inyo. Ha? Kaya na nga. Yan ang ayaw ng government, kaya ayaw ng Torres. Wala pala kami kita Hindi sila dyan. magkakwarta. Pero sabi ko, hindi totoo wala kayong kita. Bakit? Yung kinakain ko ang hamburger sa Jollibee, kinukunan niyo ng tax. Building permit, Lahat-lahat. business permit, Business permit. hamburger, restaurant, grocery. tax yan. Dito na yan sila magbayad lahat sa Monday. Kaya nga kung malalagay natin sa master survey, ang Ano din yung master survey ni Lord Sir? yes, yung ginawa ko Master nga. survey, Judy. Ganito. Yung 1/4, hektarya na hektarya. Kung kabundukan ng Montalban yun. Kasi ako rin yung nag-present dun eh. For 200 members ng farmers. Kasi hinaago nga ng mga nagkukwari. Ngayon nagpupunta na ng BLP, nagkukwari, nagpapaalam. Sir, nakatores sa batong aming uhukain na to. Tanong mo yung presidente dyan. Malalaman mo hinahanap ko. Kagilgig ana ay. Yan, Si okay. Gani sa Bionon. Ha? Ipagkita ka na, Torne. Atende, ang unang isurvey namin, yung 26240, kasi dyan sa likod ng eskwelahan. Pwede. Oh, Hindi, pwede. ito. Kanya nyo muna yung ginawa ko sa Montalban.
Kasi marami naman tayong na torrents na malalaki. Ito na nga yung pinakamalaki. Okay, kanya. Oo hindi, yung sa Montalban. Kasi 114 hectares. Gano'ng kalawak yun? Ang sabi ng presidente, 140 hectares. kasi sabi niya, hinuhukay na yung aming bundok. Wala kami laban dito. Di, upuan natin. Kailangan umupo kayo sa amin. Punta kayo sa office. Maski yung 5 officer lang ng inyong samahan, pumunta doon. Para ang magdidesisyon ako tsaka si chairman. Nilatag ni ma'am ang plano. Lagyan muna natin ng survey ang buong 114. Si engineer ang bahala dyan. Kasama si engineer sa usapin. Engineer, 114. Ilang araw matatapos yan? Ay, naku, hindi araw yan. Buwan yan. Sabi niya. Ang haba niya, hektare yan. Oo nga. Aakat ako ng bundok. Yun nga nangyari. Buwanan. Kasi, Buwan din di ay. putik. Mukat kasi Matagal. sa mundo pa ng Oo, matagal. At natapos, sa madalit salita, natapos. Nasukat namin. Wala pa silang dokumento ng torrent, pero may survey na sila. Kasi ipapailalim namin sa 1143. Oo. Sila doon, Judmin. Yan, Oo. kailangan magika ng survey. Ito ang mabigat na tanong. Sabi ng presidente, magkano naman yan? Dito mabigat din na tanong yan, di ba? No? Magkano naman yan? Oo, 114 yan. Sabi ko, wala kaming kinalaman sa bayarin na yan dahil itong si engineer surveyor natin ang susukat niyan. Yan. Ang gagawin niya ng bayad, yung magsasalin na sa dokumento ng torrent system law. Yun yung babayaran niya dyan. So, magkano? Akala ni Presidente malaki. Nung binanggit na naman, kinumpit niya, kinausap yung survey, isara mo na lang yan sa 75K. 1 per hectare, susukatin niya. 75K. Mura lang yan. 25,000. Oo. Ito pa ang masama doon. Hindi cash yun. 5 gifts. Ano? 5 gifts ka? Oo, hanggat hindi tapos yun. 75,000 sa 140. Wala pa man natapos ang survey. Siyempre, Hindi, 5 kids na muna. Kasi wala pa matapos ang survey. Ang tagal. Ang survey. Kasi nga aakat bundok yun eh. Sa 141 hectares, Sa 75,000. 141 hectares, One poro. 75,000. Pero hindi mo na naman bayaran ng all. Hindi naman, kasi nga kami ay masa. Ang goal nito, land for the landless. Home for the homeless. Home for the homeless. Alam naman namin, puro mahirap na nagpupunta doon. Minsan ako pa nagpapamerienda doon sa nagpapatorres. Tinood na los there. Sabi ko, bira naman, no? Parang lugi yata ako dito sa opisina na. Yeah. Ay, si mahirap. Galing sa Tondo, sa Paseco. Tinood na Yung siya. mga mahirap. Kaya lang inaagaw nga ni Villar. Yung galing Cavite, Las Piñas, inaagaw yun. Bilyan. Oo, kaya nalaman nila, natalo namin si Villar, nagpuntahan namin. Nagpatores, hindi na ngayon magalaw ni Senator Sinjay, madaldal doon sa YouTube. Kinukuha na yung member namin. Sa kaya hapon, sir, nalungkot talaga ako kasi walang snack doon sa Monday. Ano na, ayos na naman. So, kumbaga nasanay na ako sa ganon. Okay, ang mahalaga matulungan muna kayo. Tama siya. Kasi pag hindi naman kayo natulungan, hindi kayo uunlad. Ha? Ay malaking tulong na to. Una yung government ng tribal hall. Pangalawa, yung judicial title. Malaking bagay yan. Kasi wala nung titinag sa lupa ninyo. Dahil ang korte ay approve na ang De Ocampo Torrens Mother Title. Di ba? Sabi nga namin, hanapin nyo kung sino pa may mother title. Sabihin nyo sa amin. At iiyak kayo dahil hindi nyo makita. Okay? Pupunta kayo ulit sa bagong lahi. Hinahanap pilit ng government to. Ba't hinahanap yun? Inundosyon na nga nasa bagong lahi. Jenna, Bureau of Land. Kasi hindi naman kayo papayag na hindi nyo nakita ang bayaran. At dokumento bakit napunta sa bagong lahi. Ha? Matalino lang naman ang aming chairman. Kaya yan ay napunta sa amin. Okay? So, ito yung Presidential Decree 892.
Ako ni-charge. Oh, na February 16, 1976. Naglubat na. Na ang sabi rito, ayun nga, siguro. all holders of Spanish title or grant should apply for registration of their land Nabulog at nandun. under Act 496, otherwise known as the Land Registration Act, Paminaw na lang yan. within 6 months from the effectivity of this decree. Thereafter, Spanish title cannot be used as evidence of land ownership in any registration proceedings under the torrent system. At sabi niya, the system of registration under Spanish mortgage law is discontinued, and all lands recorded under such system which are not yet covered by torrent title shall be considered as unregistered land. Utos ni Marcos sumipirma. Oo nga. Di ba? Saan ko ngayon pupulutin? Di ba? Basta kasi. Basahin yung doktrina ng Supreme Court. Madalas makikita to. 892. Eh, hindi naman yun nilagay sa Torres eh. Kaya po unregistered na po. Yan. Di ba? Yan ang sinasabi namin. Okay? So, marami pa itong ano na to. Yung iba siguro, Pa-update na lang kanila. ano yan, basta ano na kayo, nalagay na natin kayo sa isang government ng tribo. Ang dealing ngayon between BLP and Dato Mandi. Sobano Mandi Council of Elders. Ano nito? Yan ang dealing ngayon. Kasi yung isang trabaho, sa dami ng farmers, hindi gusto ng presidente siya kausap, no? Kakausapin natin yung asosasyon. Kukunin namin yung set registration ninyo at sasabihin nyo sa amin sino ang opisyal na kausap namin sa inyong grupo. Ngayon 5 ang kausap namin. So yun yung nag-deal. Kaya ma'am, paano babayaran yung entire 114 tax? So yun, madali kami kausap. Ayun, ang sabi nga namin, para hindi mabigat sa inyo, yung bawat member, individual mag-a-apply. Kasi may mother survey na kayo. Segregation title ang tawag yan. Bibigyan isa-isa nito. Yung isa, 1 hectare. Yung dalawa, 5 hectare. Tatlo, 10. So bawat isa na yan, may kanya-kanya torrent system. So, kung sino muna may available payment para sila ay hindi mabigatan. Eh ngayon, masa ano na, tumatakbo na yata kami sa 30 yung pumasok. Kasi 200 din. Isa-isa nag-a-apply sa opisina. Ganun din dito. Kukunin muna natin yung master survey based on your record. Tapos i-confirm lang ng geodetic kung yung physical survey pa o table survey. Survey. Kung tama naman yung survey, according dito sa technical description, di ba? Magbababa na ng presyo si engineer. Oo, dahil hindi na siya luluwas dito eh. Katulad nito. Kaya na ito, ayan, kailangan niya, location plan yan. Location plan. Titingnan niya lang yan kung yan ay tumatama sa parcel 1 o parcel 2 Oo, ni sa Mandi. ng technical Luyo sa description. Mandi Central School. Tama? So, Pag-sorbet luyo sa Mandi Central School. isa-isa yan. Kanis yan. Papasok natin, oo. Yan. Sandali lang. Ayan. Ito na yan. no? Luyo ni sa Mandi Central School dahil para lingawan, barangay Luyo Inuman. Yes, oo. Ilan na imong ano? Ilan? Ilan na edad mo? 84? Asa ni Tina Bilate? Sa Lingawan? Bakit siya luyo sa school? Luyo sa eskwelahan. Luyo sa eskwelahan. Ako Dito kami sa magsugod. Luyo Inuman. Dito magsugod og survey. O dito ta magunag survey, padulong na diri sa tuang area o padulong sa ilang Mandi Aksay. Yan, oo. Tama. Yan. So, meron na kayo yan. Hindi na masyado mahirapan si Dili engineer. lang sa nato. Oo. Ganun ang pagsabuang na peninsula. Ipaulahi na nato. Kanina adiri. Ano, di ba ito amin, no? Masurvey naman gudong tanin nato. Kaya ako ang pangalan ko. Ikulo si Anik din. Pwede naman guni i-resurvey nato. Yan, oo. Hindi, ang ano yan, kami na magpapasya kung ano yung sukat. Oh, yan, yes. oo. Okay? Yan.
So ito yung decision ng Supreme Court regarding sa 103.727. Yan, 103.727. Yan. Pinapaboran si De Ocampo. Ayan, ang desisyon. Di ba? Kaya nga, yung desisyon na yan, 96. 1996. December 18, 1996. Oh, yan. Dito nakadis. May certification to. Kaya ang ibig sabihin, nakuha rin namin to record na to, maliwanag sa sikat ng araw, and bank decision ang pagkapanalo ni Don Domingo de Ocampo. Kaya naging reference na siya ng title na Torrens. Yung tamang titulo ay yung hawak ni Don Domingo de Ocampo. Yan. 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 Ayan, ang liwanag na naman yan. Yan. Sa decision na to, sinabi ni Supreme Court, itong titulo de propiedad 4136 is declared null and void. Kung meron kayong Spanish title, null and void na yun. Okay? Yung all land covered by the number 4136 are excluded from the inventory na. So, inalis na yan. Dahil nga, consequently, 103.727, decision of the court is hereby affirmed. Ano ibig sabihin? Totoo ang dokumento ni ni Don Domingo de Ocampo. Ninal and void ang 01-4, ninal and void ang 4136. Pinaboran yung nakatores na si Don Domingo. Okay, so siguro doon muna tayo magtapos. No? Oo, para mag-relax pa tayo. Ano yung mga tanong nyo ngayon? Yan, ha? So, Iinitin, kumana itong yung nakakadalawa pa lang tayo. 3 ng batas to, ha? Hindi pa ako pumapalaot sa batas. Nakakatatlo pa lang tayo. Tuloy na natin siguro bukas iba. Baka naantok na yung mga kasama natin. Okay? Unregistered lot. Para mabanggit ko naman sa inyo, sa kasunod nyo. Yan. Bukas, pag-usapan naman natin, no? Ang sabi ni Commissioner ng LRA noon na si Noblehas. Ang sabi niya rito sa libro niya, si Noblehas to, kanyang libro to. Sabi niya, i-apply na ang Torrens system law sa Philippines. Pero hindi pa rin sa Philippines. Hindi pa rin nag-a-apply si government. Ayaw na niya talagang pansinin itong Torrens. Walang kita. Correct. Oh. Kaya ayaw na. Pero hindi pwede yun. Ano ka rin? Kaya, ang kabila, di man makita. Oo. Ito yan. Buong libro ito, Torrens eh. Kaya ito, didiscuss ko bukas. Kasi baka sabihin naman nila, hindi talaga pinag-uusapan sa Pilipino. Ayan, siya nagsabi niya, no? Si Noblehas, si Commissioner ng LRA ito, si Antonio Noblehas. Ayan, no? Former Commissioner, Land Registration Commission, Bar Examiner in Civil Law, Bar Examiner in Mercantile Law, Civil Law, Land Title and Deeds Professor, University of the Philippines, University of East, Ateneo. So mabaksik to si ito magkapatid na Antonio Noblehas in Gilberto. Ano ang sabi niya? Magaling to aral eh. Oh. The Torrens system in the Philippines. Si Commissioner na nagsabi yan ng LRA, ipatupad dapat ang Torrens system in the Philippines. LRA yan. Pinatupad nga ba? Tinago, sir. Oo. Ayaw nga nilang implement. Alam niyo na yun. Bakit? Kaya na yung ano nga sir, yung subsidy ng mga estudyante. Ano yung naging presidential decree yun ni Duterte? Kasi yung tinago din yun. Tinago. Na dapat Yan. ipatupad yun.
Yan, land titles and deeds. Ito, bukas talakay pa natin. Sa bandang hapon, mag-confirm tayo ng mga dato at by night. Yes ha? So, malapit na yung aking schedule matapos. So, meron pa kayong tanong? Sige, hindi namin ay takapal. Tanaw. Eh, hindi na. Eh, tanong na eh. Wala na yung tax na Eh. bayaran.